Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. So, pagpatuloy po natin insyaAllah yung pag-aaral po natin sa fiqh dito sa kitab na Mulakhas al-Fiqhi li kay Sheikh Salih Fawzan hafizahullah ta'ala. So, dito na po tayo sa fi man la tasihhu imamatuhu fi salat. Yung mga hindi katanggap-tanggap o hindi tama yung kanilang pag-iimam sa sala. Ibig sabihin sila yung mga tao na kapag natagpuan sa kanila yung ganitong mga katangian ay hindi sila dapat mag-lead sa pag-iimam. Okay? Sa sala. Okay? So, innal imamata fi salati mas'uliyatun kubra. So, sabi niya, ang pag-iimam, pag-lead sa sala, ito ay napakalaking obligasyon. Wa kama annaha tahtaju ila muahalatin yajibu tawaffuruha fil imami aw yustahabbu tahallihi biha. So, dapat sabi niya, ay nandoon sabi niya dapat yung qualification ng isang tao bago siya pwedeng mag-imam. Okay? Kailangan nandoon yun. Kapag hindi nandoon sa kanya yung mga bagay na yun, ay hindi siya nararapat mag-lead ng imama. Okay? So unang-una dito, binanggit ng ating butihang Sheikh, sabi niya, فَلَا يَجُوزُ أَن يُوَلَّ الْفَاسِقُ إِمَامَةَ الصَّلَاةِ والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. Una-una sabi niya, hindi pwedeng mag-lead sa pag-imam yung taong fasik. Alam niyo yung fasik, mga fusak. Sila yung mga taong gumagawa ng malalaking kasalanan. Okay? Pero hindi siya umabot sa pagtatambal sa Allah. So alam natin mayroong mga major sins na maliban sa shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung mga tao na ito, mga fusak, mga fasik, hindi sila pwedeng mag-lead sa pag-iimam sa atin. Okay? So ang fisq, ito ay mayroong dalawang uri. Fisq amali wa fisq i'tiqadi. So fisq siya, fasik siya sa gawain at fasik siya sa paniniwala. So dalawa siya. So yung fisq al-amali, ito yung taong nakagawa ng malaking kasalanan. Katulad ng, pangangalon niya, sariqa, pag nanakaw, pagkuha ng kayamanan o ari-arian ng tao, pagkimkim, o kaya pag inom ng alak. At iba pa na mga malalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na fasiq o fisq al-amali. Pangalawa, fisq al-i'tiqadi. Yung halimbawa, ito naman ay may kaugnayan sa paniniwala. Halimbawa ng karraf, ibig sabihin nun yung mga taong tumalikod. Tumalikod sila, ibig sabihin hindi sila naniniwala sa mga turo ng Islam. Halimbawa, mayroong mga inobliga sa Islam ganito pero hindi nila pinaniniwalaan. So, sala halimbawa. Okay? O kaya sila ay humiwalay sila sa grupo ng mga kamusliman. Okay? Dahil meron silang ibang mga paniniwala. Okay? So dito, sinabi ni Sheikh Salih Fawzan, فَلَا يَجُوزُ تَوَلِيَةُ إِمَامَةَ الصَّلَاةِ الْفَاسِقِ. So hindi sabi niya pwede mag-imam yung taong fasik, gumagawa ng mga kasalanan sa Allah, okay? At hindi naniniwala sa Sharia, batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gayon din, dahil yung fasik na yun, sabi niya, yung taong fasik gumagawa ng malaking kasalanan, kapag siya ay nagbalita o naghatid ng balita sa atin, ay hindi natin pwedeng tanggapin yung kanyang ibinalita sa atin. Maliban na lang kung ito ay ating napatunayan na ito ay tama. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in katabayyanu. O kayong mga mananampalataya, sabi niya, kung dumating sa inyo ang fasik, ito yung mapaggawa ng kasalanan sa Allah, katabayyanu. Ibig sabihin nun, dapat nating munang tiyakin na kung tama ba iyon o mali yung kanyang ibinalita sa atin. Kasi nga siya ay nang gumagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaring yung kanyang ibinalita sa atin ay walang katotohanan. Okay?
At dito, sinabi din ng muallif, sabi niya, at ang pagsala, sabi niya, sa likod ng fasiq ay manhiyun anha. Ipinagbabawal. Wala yajuzu taqdimuhu ma'al qudrati ala dhalik. Hindi siya pwedeng mag-imam kahit na siya ay marunong. Okay? Kahit na sabihin natin marunong siya, pero sa gumagawa ng kasalanan, ay hindi siya pwedeng mag-lead sa atin sa pag-imam. Fayuhramu ala al-mas'ulin at tansibu al-fasiq imaman lis-salawat. So, pinagbabawal sa Islam na sa mga mas'ul doon, ibig sabihin kung sino man na maumuno sa masjid, pinagbabawal sa kanila na yung gawin nilang imam, yung isang taong gumagawa ng malalaking kasalanan. Li'annahum ma'murun bimura'atil masalih. Dahil yung mga naka-assign doon, yung sabihin natin mga officer doon, sila ay ma'murun bimura'atil masalih. Dahil sila ay obligasyon nila na pangalagaan kung ano yung makapabuti sa mga jamaah. Gayun din, kabilang doon yung imam, yung hindi pwedeng mag-imam yung taong ajiz. Ibig sabihin ng ajiz, walang kakayahan. Hindi niya kayang magruko, hindi niya kayang magsujud, hindi niya kayang, di ba, tumayo. Okay? So, ibig sabihin nun, matandaan na sa halimbawa, mayroon siya kapansanan na kuha na hindi niya kaya, so hindi pwede. Maliban lang kung siya ang inassign na imam talaga sa masjid na iyon. Pero kung hindi siya yung rasmi, yung appointed imam doon sa masjid na yon, hindi siya pwedeng tumayong imam. Okay? Ito, illa idha kana al-ajizu 'an al-qiyam imaman ratiban lil masjid. Okay? So maliban lang sabi niya ako, yung imam na yun siya talaga yung imam na rasmi doon, appointed na imam. So, kailangan natin sundin kahit na ganun. Okay? Kabilang din doon yung hindi pwedeng mag-imam yung kamanbihi khuruju rihin aw nahwi mustamirra. Katulad din, hindi pwedeng mag-imam yung taong palaging may lumalabas na hangin sa kanyang. Okay? Yung merong mga tao kasi ginaganon na bawat minuto minsan nakakaramdam sila na may paglabas ng hangin sa kanilang sa ano nila. Okay? Sa likuran nila. So yung tao na iyon hindi siya pwedeng mag-imam. Kasi nga mababatal siya. Okay? Mababatal. Kaya nga ang dapat mag-imam yung taong hindi ganon, yung palaging kasi meron kasi talagang ganon. Ako may kilala rin talaga na ganon na dapat hindi talaga siya mag-lead sa imam. Ngayon ang tanong, paano halimbawa, nagsala tayo. Tapos, yung nag-imam sa atin, halimbawa sabihin natin, hindi niya alam o hindi niya namalayan na mayroon palang nangyari sa kanya. Halimbawa sabihin natin, nagkaroon siya ng wet dreams. Natulog siya. Pero noong umaga, nung by 4 ng ganyan, nagwudu siya, hindi niya napansin na siya ay najunub. Okay? Mayroong lumabas na similya. Ngayon, paano yung sala niya? At paano yung sala ng kanyang jamaah? Okay. Kung hindi niya sinadya, kailangan pa rin anong mangyayari doon? Katulad ng halimbawa, nagsala yung isang tao na hindi pala siya nakapagwudu, muhdis siya. Okay? O kaya mayroong marumi doon sa kanyang damit. Imam siya. Tama ba yung sala ng imam? At pati yung ma'mum? So, tanggap yung sala ng ma'mum, dunal imam. So, anong nangyayari? Yung imam ay kailangan niyang magtayo ulit. Okay? Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, okay, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Idza salla al-junubu bil qawm
a'ada salatahu wa tammat lil qaumi salatuhum. Sabi niya kung ang isang tao, sabi niya nagsala, nag-lead siya, nag-imam siya sa isang grupo, jama'a, tapos siya ay junub nga siya, kailangan niya ulitin yung sala niya, pero yung kaum niya, ibig sabihin yung grupo, jama'a, ay hindi nga nila uulitin. Okay? Okay, hindi rin pwedeng mag-imam yung taong hindi niya sa ulo yung surah Al-Fatiha. Okay? O yahfazuha walakin la yuhsinu qira'atuha. Gayon din, o kaya halimbawa sabihin natin sa ulo niya, pero hindi niya mabigkas ng maayos. Okay? So hindi ka pwedeng mag-imam. Kailangan yung mag-imam, siyempre yung katulad ng binanggit natin, di ba? Yung magaling sa pagbabasa ng Quran. Kasi minsan maaring mapalitan niya yung mga harf, mga word. At magbago yung meaning. So ito ilan lang sa mga kuwan na dapat alam ng isang mananampalataya, okay? Para nang sa gayon ay maging katanggap-tanggap sa atin yung maging katanggap-tanggap yung ating pagdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So yan. So dito binanggit din ni Sheikh Saleh Fawzan, فيجب على الإمام أن يراعى حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم. So, dapat sa isang imam, sabi niya, ay pangalagaan niya. Ibig sabihin, pangalagaan niya yung karapatan ng mga ma'mumin. Ibig sabihin yung jama'a ng masjid. Wala yushaq alayhim. So, dapat hindi niya pahirapan yung mga Muslimun. Wa yahtarim syu'urahum. At kailangan niyang igalang yung, kung ano man yung syu'ur. Ibig sabihin yung pakiramdam o feelings ng mga ma'mumin. Wa yajibu 'ala al-ma'mumin ay yura'u haqq al-imam wa yahtarimu. So ganun din syempre mga ma'mum, yung jama'a ng masjid, kailangan din nilang ibigay pangalagaan kung ano yung karapatan ng imam at kanila itong respetuhin. Okay? Kailangan nating respetuhin kung sino yung namumuno sa atin. Okay? Hindi ibig sabihin na mas magaling ka, okay? Hindi ka nasusunod sa imam. Kasi merong mga ganun na feeling nila magaling na sila, kaya minamaliit nila yung imam. Halimbawa, mas mataas ang napag-aralan niya, pero hindi ibig sabihin nun na qualified na siya sa imama. Maraming mga kapag-aral ng mataas na degree, pero hindi ibig sabihin nun na muahal ka na, qualified ka na sa ganong mga bagay. Okay? So yun lang, insyaAllah ta'ala. InsyaAllah, talakayin natin yung next, insyaAllah wa ta'ala. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.